Ang pag-iisip bago magsalita ay hindi bihira. Ito ay halos likas ng katangian ng isang tao. Ang pag-iisip bago magsalita ay isang magandang pag-uugali ito. At sa lahat ng oras kung saan nais natin mag-isip ng kaunti bago magsalita, ay maiiwasan natin ang kahihiyan na ating mararanasan. Kaya maging handa at mag-isip bago ka magsalita. Sabihin kung ano ang iyong ibig sabihin, tumayo sa likod ng iyong mga pahayag, at maging responsable sa iyong bawat sasabihin. Dahil ang bawat salita mo ay maaring maging kapaki-pakinabang ito, o di kaya makakapanakit ka lang ng kalooban sa ibang tao. Kaya siguraduhin tikman muna ang iyong mga salita bago mo ito iluwa. Dahil ang dila maaring ang walang buto, ngunit sapat na ito upang masira o makapaminsala sa ibang tao. Dahil kapag nasabi mo na ang mga masasakit na salita sa loob ng 10 segundo, kahit pa nakalipas ang 10 taon, nandun pa rin ang mga sugat nito. Dahil nag-iiwan ng piklat ito sa isip at sa puso ng tao. Kahit pa ang pinaka makapangyarihang bagay sa mundo ay yung isang simpleng paghingi ng tawad sa kapwa mo. At kahit ilang beses mo pang sabihin ang iyong sorry, kailanman hindi mo na mababawi at maitutuwid ang iyong mga sinasabi. Kaya maging responsable sa iyong paraan ng iyong mga pananalita, dahil maaring gumawa ng malaking pagbabago ito sa buhay ng ibang tao. Lalo na kung sa mga anak mo, direkta itong makakaapekto sa kanila, positibo man ito o negatibo. Dahil kung ano ang laging bukang bibig mo sa kanila, yun din ang maaring magiging pagkatao nito, na maaring mabuo sa bawat salita na bibitawan mo. Kaya mag-ingat kung paano ka makipag-usap sa iyong mga anak, dahil ang iyong mga salita ay parang isang yapak na maaring sundan ng iyong mga anak. Sa makatuwid, kung ano ang kalidad ng ating mga salita, ito ay maaring makaka-impluwensya sa ibang tao. Kaya napakahalaga na mauunawaan natin ang kapangyarihan ng ating mga binibitawang salita, sapagkat ang mga salita ay kamangha-mangha kapag ginamit natin ito ng tama. Dahil maaari mong hikayatin, pasiglahin at bigyan ng pag-asa ang buhay ng iba. At napakaraming aspeto na magbibigay ng lakas sa mga tamang salita. Kaya dapat gamitin ng wasto. Kaya simulan mong pagsamasamahin ang iyong mga positibong paniniwala at ang iyong mga positibong salita sa iyong sarili. Dahil ang mga ito ay magiging napakalakas na gagabay sa iyo patungo sa magandang bukas. Kaya magsalita ng mga positibong bagay sa iyong buhay nang makamit mo ang iyong tagumpay. Sa halip na sasabihin na wala kang kakayahan upang baguhin ang iyong kapalaran, sabihin mo dapat, hahanap ako ng paraan kahit gaano pa kahirap ang aking pagdadaanan. Dahil ang iyong mga salita ay nagiging mga kaisipan nito. At ang mga kaisipang ito ay nagiging iyong katotohanan. Kaya gumising araw-araw na may positibong pananaw. Dahil sa bawat oras nagsasalita ka ng mga negatibo sa iyong buhay, ang iyong buhay ay nagiging mas negatibo. Ngunit sa bawat oras nagsasalita ka ng lakas sa iyong buhay,
ang iyong buhay ay nagiging mas malakas ito. Kaya ang pagiging responsable sa ating tamang aksyon ay ang pagiging responsable natin sa paggamit ng mga tamang salita. Dahil nasa atin ang kontrol ng ating dila kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Kaya laging hamunin ang iyong sarili sa tamang mga salita na magbibigay apoy ng mga pagbabago sa buhay mo at sa ibang tao na maaring magbunga ng pag-ibig, pagmamahal at paggalang sa iyo. Hangad ko ang katagumpayan mo, kasaganahan, kapayapaan sa iyong kalooban. At sa ating may kapal, ugaliin laging magpasalamat at magdasal upang ang mga biyaya at gabay patuloy tayong kalooban. Magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.